Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1391. Diretsong sinabi ni Rufus, "Okay, it's settled, ikaw ang magiging panganay kong kapatid sa hinaharap." "Okay, Kuya Rufus, alis na tayo." Matapos makolekta ang lahat ng mga samsam, inihagis ni Jack ang espada sa kanyang kamay sa lupa. Lumaki ang espada at lumutang sa harap ng lahat. "Tara, puntaan na tayo dyan, magpapahinga na tayo pagkatapos makipagkita sa tropa." Kinuha ni Rufus ang kanyang mga tao at sabay na tumalon, at pagkatapos ay umupo sa lumilipad na espada. "Kapatid na Jack, ang iyong lumilipad na espada, ito ay talagang kamangha-mangha. Ito ay maaaring lumipad, at maaaring magamit para sa labanan. Ito ay tila upang madagdagan ang iyong lakas sa pakikipaglaban ng malaki. Ito ay dapat na isang panggit ng gradong espiritual na sandata, tama ba?" Bago makapagsalita si Jack, isang babaeng white family na labis na nagmamalaki ay nagsabi, "Master Tudor, sa pagkakataong ito ay napalampas mo lang ito. Ang lumilipad na espada ng ating young master na si Jack ay hindi isang panggit ng gradong espiritual na sandata, ito ay isang ultimate grade spiritual weapon." Isang ultimate grade spiritual weapon. Napabuntong hininga si Rufus at ang iba, iniisip kung mali ang kanilang narinig. Minsan lang sila nakarinig ng ultimate grade spiritual weapon bago iyon, at tanging ang Master of the Hunt na pamilya ang may hawak nito. Hindi nila akalain na magkakaroon din ng ganoong kayamanan si Jack. Nang makita ang nagulat na hitsura ng kabilang partido, tumango si Jack, pagkatapos ay kinokontrol ang lumilipad na espada, at mabilis na lumipad patungo sa gitna ng Kobe Mountain. Bago makarating sa kakahuyan, nakita ni Jack mula sa malayo na lumipad na sina Daniela, Helena at iba pa para tumayo sa ibabaw ng mga puno, nakatingin sa direksyong ito mula sa malayo, halatang naghihintay sa kanilang pagbabalik. "Eldest sister, pagbalik ko, alam ko na talagang kakayanin ni Jack." Matapos makita si Jack at iba pa, medyo may pagmamalaki ang ngiti ni Daniela. Sa hindi malamang dahilan, medyo naiinggit si Helena sa kanyang puso. Napangiti siya ng walang pakialam. "Oo, kamangha-mangha siya. Hindi pa ako nakakita ng ganoong master at napakahusay na tao." "Syempre naman." Ngumiti si Daniela, saka muling tumingin sa paligid, at saka mahinang bumulong, "Kung hindi, bakit mai-inlove sa kanya ang isang dilag na tulad ko?" "Well, I see. Alam kong masarap ang taste mo." Tumingin si Helena kay Daniela, pagkatapos ay nag-isip tungkol dito at muling sinabi, "Ngunit, sa sitwasyong ito, ang iyong kasintahan ay kailangang ipagpatuloy ang paglalaro bilang aking kasintahan sa loob ng ilang sandali. Hindi ako makita ng pamilyang Hunt at hayaan silang maghanap ng dahilan para sabihin na niloko natin sila." Okay, nakuha ko," sabi ni Daniela nang hindi pinapansin. Matapos mag-isip, hindi niya naiwasang magbiro muli, "Nga pala, ate, hindi ka pwedeng mag-fake show, okay?" Biglang namula ang mukha ni Helena, at binigyan niya ng masamang tingin si Daniela, "Anong pinagsasabi mo? Boyfriend mo yan. Paano ko siya nakawin sa iyo? Huwag mo nang uulitin." Napangiti si Daniela at sinabing, "Biro lang ate, bakit galit na galit ka?" "Hindi biro." Muling pinandilatan ni Helena si Daniela, at nang makita niyang magkalapit na si Jack at iba pa, napapikit ang dalawa. Naku, nandito rin pala ang dalawang dilag ng pamilya Cabello, no wonder ang bilis lumipad ni Kuya Jack. Napangiti si Rufus matapos makita sina Daniela at Helena. Mayroong higit sa dalawa, mayroon pang isa sa ibaba. Tumingin si Daniela kay Rufus at muling sinabi, "Hindi ba ikaw ang anak ng Tudor family master, Rufus? Bakit Kuya Jack ang tawag mo? Siya ang magiging kuya ko simula ngayon, ako ang kanyang nakababatang kapatid." Nakangiting sabi ni Rufus. Kabanata 1392. Hindi. Mali ba ang narinig ko? Gusto mong maging kapatid niya? May kakaibang ekspresyon ang mukha ni Helena. Ito ang anak ng Tudor family master, at ang kanyang katayuan ay napakaranggal. Bukod dito, ang kanilang pamilyang Tudor ay kabilang sa 8 shadow families, at ang kanilang katayuan ay katulad ng sa kanilang pamilyang Cabello na hindi kapanipaniwala. "Little brother or not little brother, you are a brother." Ngumiti ng mapait si Jack at nagmamadaling nagpaliwanag. "Hey, anyway, papakinggan kita simula ngayon." Napangiti si Rufus, tinapik ang kanyang dibdib at sinabi, "Gayunpaman, ang buhay ko ay iniligtas ng aking panganay na kapatid, at ang aking buhay ay magiging kanya sa hinaharap. Sige, magpahinga muna tayo ng mabuti sa loob ng 2 araw. Hindi dapat masyadong maraming oras bago matapos ang mga laro. Pagkatapos ng 2 araw na pahinga, kapag buo na ang lakas natin, hindi pa huli ang lahat para umakyat tayo ng bundok."
Tumingin si Jack sa lahat at huling sinabi. Ang lahat ay isa-isang tumalon mula sa lumilipad na espada at dumapo sa lupa. Ang ilang mga tao ay kumuha ng healing pills at nagsimulang umupo sa lupa upang pagalingin ang kanilang mga sugat, habang ang iba ay kumuha ng mga espiritong damo o mga espiritong bato at nagsimulang sumipsop ng aura dito at ibalik ang espiritual na kapangyarihan sa katawan. Masyadong maraming tao dito, lalo na ang pamilya mong puti. Napakaraming tao ang natipon mo rito. Matapos makita ang napakaraming tao dito, nakahinga rin ng maluwag si Rufus. Haha, nandito na si Kuya Jack at ang tatlong master beauties ng pamilya Cabello. Ligtas na kaming ligtas. Tapos, sa tingin ko, maghihintay kami hanggang sa matapos ang oras. Kapag tapos na ang laro, makakalabas na kami. Ngayon, ang tanging alalahanin ay siyang Master Hunt. Ang ibang mga pangalawang klaseng pamilya at mga pangatlong klaseng pamilya ay karaniwang walang dapat ikabahala. Umupo din si Daniela sa tabi niya, namatay na ang ilang masters mula sa pamilya Lagorio. Marami ring nawala ng amo ang pamilya Trevino. Malamang magagalit ang mga tao sa pamilya nila kapag nalaman nila. Bueno, subukan natin ang ating makakaya na magtipon ng mga tao mula sa sarili nating pamilya. Magsama-sama at bawasan ang mga hindi kinakailangang sakripisyo. Tumango si Jack. Master Jackie, doon, may ilang tao doon, papunta dito. May 2 taong nakatayo sa puno na nagmamasid sa paligid, gustong makita kung may pumunta dito sa pamilyang puti, nagpatuloy ang lahat sa paghihintay. Talaga, walang humahabol sa kanila. Tumayo si Jack na medyo masaya, umaasa na mas maraming miyembro ng pamilyang White ang maaaring dumating, mas mabuti. Sa kasong ito, nangangahulugan ito na marami pa silang miyembro ng pamilya na nabubuhay. Hindi, parang tumatakas na naman sila. May halimaw na humahabol sa kanila. Ang isa sa mga lalaki ay tumingin kay Jack at sinabing, medyo malayo, hindi ko alam kung ano ang antas ng paglilinang ng halimaw na hayop na iyon. Well, I see. Kukunin ko sila. Dirdiretsong lumipad si Jack, at pagkatapos tingnan, dumiretso siya sa direksyong iyon. Ilang miyembro ng pamilyang puti ang desperadong lumilipad, at sa likod nila, isang higanteng sawa ang sumunod na malapit na may kakilakilabot na dagandong. Bilasan mo lahat, bilasan mo, pupunta tayo sa lugar na napagkasundoan natin. Si Martin ay nagwalas sa likod niya gamit ang isang espada, at hinimok ang taong nasa harapan niya. Sa oras na ito, si Martin, tulad ni Leah, ay umabot na sa unang yugto ng True God Realm Cultivation. Mababa ang tingin nila kay Jack at gusto nilang makipagkompetensya kay Jack para sa posisyon ng tagapagmana ng Master, ngunit natalo sila ni Jack, iniwan silang tulala. Kabanata 1393. Ngayon, pareho na silang nakalusot sa unang yugto ng True God Realm. Gayunpaman, nakapasok na si Jack sa gitnang yugto ng True God Realm, at ang antas ng cultivation na ito ay lumampas sa kanila. Sa gayong pagiging epektibo ng labanan, lubos nitong nakumbinsi ang kanilang mga puso. Masyadong matigas ang balat ng halimaw na hayop na ito. Kung wala pa tayo sa unang yugto ng True God Realm, wala rin sa atin ang makakalaban nito. Walang magawa ding sinabi ni Leah habang nilalabanan ang higanteng sawa. Tingnan mo ang higanteng sawa na ito, hindi lang ito sa unang yugto ng True God Realm, tinatayang hindi ito malayong makapasok sa gitnang yugto ng True God Realm. Oo, walang laban tayong dalawa dito, hindi ko alam kung nakarating na si Master Jack sa pinagkasundoang lugar at hinihintay tayo. Kung wala siya, hindi ba natin pangungunahan itong higanteng sawa na sumusunod sa atin para saktan ang mas maraming miyembro ng pamilyang puti? Mabilis na may naisip si Martin at hindi niya napigil ang lumubog ang mukha na lalong nag-aalala. Napabuntong hininga din si Leah. Oo, ano ang magagawa natin? Kung naghihintay doon ang pamilyang puti, wala masyadong tao sa True God Realm, lahat sila ay nasa demigod stage, tapos hindi ba't makakasakit ito sa lahat? Hindi ko alam kung si Beth at ang iba pa ay naroon o wala, mayroon pa ring ilan sa unang yugto ng True God Realm, natatakot ako na hindi sila sumugod. Naglabas si Martin ng isa pang aura ng espada, at lumapit. Nang malapit na sila sa pinagkasunduang lugar, lalong nag-alala ang kanyang puso. Tingnan mo, Master, mahusay. Nahanap niya tayo, nandito siya. Sa sandaling ito, mabilis na nakita ni Leah si Jack na lumilipad dito, at agad siyang natuwa. Siya talaga, magaling. Kung darating siya, maliligtas tayo. Nang makitang si Jack iyon, baka sa mukha ni Martin ang tuwa. Ang cultivation ni Jack ay nasa gitna ng True God Realm, at ang kanyang fighting power ay mas nakakatakot. Kung dumating siya, walang dapat ikatakot ang dambuhalang sawa na ito. Mayroong ilang mga butas sa katawan ng higanteng sawa, at umagos mula doon ang dugo.
Gayunpaman, para sa isang napakalaking katawan, ang pinsalang ito ay tila hindi isang malaking bagay. Sa kabaligtaran, ang nasugatan na sawa ay ganap na nagalit. Pagkatapos ng Dagandong, bigla itong tumalon pasulong na hindi inaasahan. Diretso itong sumugod kay Martin. Ang halimaw na ito, ang bilis nito ay napakabilis. Nang makita ni Martin ang sitwasyon, takot na takot din siya, dali-dali niyang pinisil ang kanyang mga kamao, at nang wala na siyang oras para umiwas, dali-dali niyang tinakpan ng aura ang kanyang mga kamao, at binasag ang ulo ng sawa. Isang bahagyang mapurol na tunog ang tumunog, at sa sumunod na segundo, pinalipad si Martin sa himpapawid. Matapos tuluyang patatagin ang sarili, tumalsik siya ng isang subo ng dugo. Ang dambuhalang sawa ay mukhang nabasag din ng 2 o 3 metro, ngunit hindi nagtagal ay humintong ito, at saka umungol, na handang sumunggab muli kay Martin. Sa sandaling ito, naglabas si Leah ng isang kakilakilabot na aura ng espada, at nahulog ito sa sawa. Pinahihit ng higanting sawa ang ulo nito at hinampas ang buntot nito. Hindi maganda. Nang makita ni Leah ang sitwasyon, lihim na naramdaman ni Leah na may mali, at nagmamadaling bumuo ng aura shield sa kanyang katawan. Ang aura shield sa kanyang katawan ay nawasak ng buntot ng higanting sawa. Dama po ang buntot ng higanting sawa sa katawan ni Leah na nagpalipad sa kanya. Kabanata 1394. Lumipad si Leah ng patiwarik, isang subo ng dugo ang bumuhos, at ang kanyang mukha ay namutla ng husto sa isang iglap. Gayunpaman, nagngangalit siya at naghahanda pa rin upang ipagpatuloy ang laban. Ang moldite na halimaw na ito ay pumatay ng ilang miyembro ng pamilyang puti bago sila iniwang na-suffocate sa apoy sa kanilang mga puso. Nang makita ang pinsala ni Martin, mas sumama ang pakiramdam ng kanyang puso. Galit ito. Leah, huwag kang makipag-away sa halimaw na ito. Matigas ang balat ng halimaw. Ayos lang kung nandito si Master Jack. Nakita ni Martin na susugod na naman si Leah, agad siyang lumipad at humarap sa kanya at sinabing. Gayunpaman, mas nagalit ang sugatang sawa. Pagkatapos ng Dagandong, muli siyang sumugod sa gilid na ito. Naghahanap ng kamatayan. Si Jack ay naging isang after-image, at sa wakas ay sumugod. Kinuyam niya ang kanyang kamao, ang aura na bumubulusok mula sa itaas, at ganap na nabalot ang kanyang kamao dito. Lumitaw siya sa gilid ng higanting sawa sa isang iglap, at diretsyong hinampas ito ng suntok. Isang kakilakilabot na Dagandong ang tumunog, at ang malaking katawan ng higanting sawa ay direktang pinasabog ng kamao ni Jack at bumagsak sa lupa, na nagsaboy ng alikabok. Nasugatan at umungal ang sawa. Pagkatapos lumipad, isang pares ng malalaking mata ang nakatitig kay Jack. Gayunpaman, tila naramdaman din nito ang kilabot ni Jack. Pagkatingin kay Jack ay tumalikod siya at lumipad sa malayo, parang gusto niyang tumakas. Hindi pwede. Napatulala si Leah at ang iba pang nakakita sa eksenang ito. Alam nilang napakalakas ng lakas ni Jack, pero hindi nila akalain na matatakot talaga itong halimaw na uhaw sa dugo kay Jack. Ito ay isang bagay ng halimaw na hayop na umabot sa tunay na antas ng Diyos na cultivation base na mayroon na itong bakas ng espiritual na karunungan, ngunit ito ay totoo. Napakalakas nito. Ang halimaw na ito ay lubos na nagalit sa atin noon. Ang nasugatan ay hindi natatakot na patayin tayo. Ngayon, talagang natatakot siyang bugbugin niyang Master Jack. Ang iba pang miyembro ng pamilyang puti ang lahat ay nakahinga at napatigil, humihingal ng husto. Sa isang iglap naabutan siya ni Jack. Bagamat ang katawan ng halimaw na ito ay napakalakas at lubhang lumalaban sa mga pambubugbog, ito ay tiyak na dahil dito na ang kanilang bilis ay madalas na hindi masyadong mabilis. Dahil sa laki ng katawan. Sa kabaligtaran, ito ay napaka-clumsy at hindi masyadong nababaluktot. Mabilis na naabutan ni Jack ang kalaban, pinitik ang palad, at lumabas na sa kamay niya ang itim na espada, bumangon ang aura sa espada, at ang pagbabago-bago ng espada ay naging matindi sa isang iglap. Si Jack ay naglaslas gamit ang isang espada, isang nakakatakot na hiwa, na may isang hindi mapigil na momentum, at direktang hinati ang higanting sawa sa dalawa at pinatay ito. Sa pagtilamsik ng dugo, ang sawa ay nabasag ng husto sa kakahuyan sa ibaba, at ito ay patay. Mabuti, patay na sa wakas ang hayop na ito. Halos 1 oras akong hinahabol ako. Lumipad pabalik si Martin at pinagmasdan ang katawan ng sawa, nakaramdam ng sobrang saya sa kanyang puso. Kabanata 1395. Master Jack, napakalakas ng iyong fighting power. Lumipad din si Leah pabalik, nakatingin kay Jack na may inggit. Ano ang pakiramdam ko? Wala ka sa gitnang yugto ng True God Realm, pero at least sa late True God Realm o the True God Realm peak. Oo, kapag nakapasok ka sa True God Realm late stage, alam kong kahit na ang ilan sa mga powerhouse ng True God Realm peak ay matatakot sa iyo, di ba? Lalong naiinggit si Martin.
Matapos isipin ang nakaraan, hindi ko napigil ang matawa sa sarili ko, hehe, iniisip ang nakaraan, minamaliit pa rin kita. Ngayon, natapakan mo na ako. Hi, matatanggap ko lang. Huwag mo akong purihin, kayong dalawa. Bahagyang ngumiti si Jack at binawi ang kanyang kamay, at dalawang hilang pil ang lumitaw sa harap nila, kunin mo ito para gumaling ang iyong mga sugat. Tingnan mo ang iyong mga sugat. Mukhang napakabigat. Uy, sige, salamat master. Napangiti silang dalawa, kinuha ang mga pills na binigay ni Jackie, at nilunok. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, naramdaman ni Martin ang pangangibabaw ng hilang pil na ito, at malinaw na naramdaman niya na ang mga sugat sa kanyang katawan ay gumagaling sa isang punto, at ang mga sugat sa ilang mga lugar ay talagang naghihilom sa bilis na nakikita ng mata. Diyos ko, Panginoon, bakit napakabisa ng iyong hilang pil? Hindi, kailangan mo akong turuan na pinuhin ito kapag ikaw ay malaya. Hindi ko kayang pinuhin ang tableta na ito. Dapat ko pa bang matutunan ang tableta na ito? Napatingin naman agad si Martin kay Jack na may matinding pananabik. Okay, kapag natapos na ang laro at bumalik ako sa bahay ng White at tuturuan kita kung paano pinuhin ito. Ang ganitong uri ng tableta ay hindi mahirap pinuhin, higit sa lahat dahil sa kombinasyon ng mga sangkap ng ilang mga gamot. Basta't mabisa ito, iyon na. Ngumiti si Jack, pinangunahan ang lahat, at hindi nagtagal ay dumating sa lugar kung saan nagtitipon ang lahat. Mahal, napakaraming tao dito, may 3 gintong bulaklak mula sa pamilya Cabello, at si Rufus mula sa pamilyang Tudor, narito silang lahat. Pagdating nila sa kakahuyan, nakita nilang napakarami dito. Pagkatapos, natigilan sina Martin, Lee at iba pa. Hintayin natin ang 2 araw na ito. Pagtapos bukas, sabay tayong aakyat sa bundok para maghanap pa ng mga token. Umupo din si Jack at hinintay na mabuti ang pagdating ng pamilyang puti. Sa hapon, maraming tao mula sa pamilyang puti at pamilyang Tudor ang pumunta rito. Matapos nilang malaman ang tungkol kay Jack at iba pa, lahat sila ay masaya. Lalong gamaan ang loob ng mga taong hinabol ng pamilya Lagorio at Trevino noon at nakatakas sa kanila. Hanggat lumipas ang mga susunod na araw, makakaalis na sila dito ng ligtas at tapusin ang laro. Siyempre, paunti-unti ang mga sumasali sa kompetisyon. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Sa ikatlong araw, ang lahat ay umalis at dumiretso sa bundok. Siyempre, kung paano ipamahagi ang mga token at trepeo na nakuha, napagpasyahan ng lahat na ayon sa nakaraang kasunduan, ang pamilyang puti ay makakakuha ng 40%, at ang 2 pa ay makakakuha ng 30% bawat isa. Sa kabilang direksyon ng Kobe Mountain, ilang masters mula sa Hunt family sa wakas ay nakilala si Cloud Hunt. Guro, mahusay, sa wakas ay natagpuan na kita. Tuwang-tuwa ang isa sa mga lalaki. Tumanggaw si Cloud ngunit medyo seryoso ang kanyang mukha, nakakapagtataka, bakit hindi ko pa nakikilala ang maraming tao mula sa pamilyang Hunt sa daan. Bukod dito, kahit na ang pinakamalakas mula sa pamilya Trevino at pamilya Lagorio ay wala sa paligid. Sa halip, nakilala ko ang ilang mga tao na may mababang antas ng pagtatanim. Ang lalaki ay biglang naging malungkot na mukha, at pagkatapos na pag-isipan ito, sinabi niya ng buong time, ang pinakamatandang amo, ang pangalawang amo, at maraming tao mula sa pamilyang Hunt, ang malakas ng pamilya Trevino. Kahit ang malakas ng pamilya Lagorio, patay lahat. Nasa kalsada kami at nakita namin ang kanilang mga katawan. Kabanata 1396, matindi ang pag-awang ng bibig ni Cloud, at natigilan siya, hindi makapaniwala sa narinig. Pagkaraan ng ilang segundo, hinawakan niya ang kwelyo ng lalaki at itinaas, tinitigan siya ng may galit, sinabi niya, halika muli. Kung maglakas loob ka na magsinungaling, paghiwalayin kita. Young Master, totoo? Tanungin mo sila. Nakita nilang lahat ang bangkay, at sa mga damo, nakita namin ang singsing ng pangalawang Young Master, malamang na kinuha ng kabilang partido ang mga bagay at itinapon ang mga ito sa isang tabi. Mapait ang mukha ng lalaki, nanginginig ang boses sa takot habang nanginginig na inilabas ang singsing at iniabot kay Cloud. Noon lamang binitawan ni Cloud ang isa pang lalaki at kinuha ang singsing, namumula ang kanyang mga mata, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, sino ang gumawa nito? Mapapatay niya talaga ang aking pangalawang kapatid na nakalusot sa huling yugto ng kaharian ng tunay na Diyos, na ang kapangyarihang labanan ay mas hindi kapanipaniwala, talagang hindi inaasahan na kaya niya talaga. Guro, hindi namin alam kung sino ang may kagagawan nito. Pagdating namin doon, ang katawan ng pangalawang amo ay kinakain na ng isang grupo ng mga ligaw na lobo. Kung kami ay ilang sandali pa, natatakot ako na hindi namin nakilala na iyon ang pangalawang Young Master.
Sinabi rin ng isa pang miyembro ng pamilya ni Hunt na may mapait na mukha, eldest young master, kahit na ang second young master ay kadalasang matigas ang ulo, ngunit siya ay talagang isang bihirang master, binibigyan pa niya kami ng mga table tasks na ginawa niya paminsan-minsan. Dapat kang maghiganti para sa kanya. Kalokohan. Kinagat ni Cloud ang kanyang mga ngipin sa galit, ikinuyom ang kanyang mga kamao, kahit sino man iyon, kailangan kong ipaghiganti ang aking kapatid. Pero, eldest young master, hindi natin alam kung sino ang gumawa nito, paano pa natin may paghihiganti ang second young master. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang lalaki mula sa pamilya Hunt ay sumimangot at nagtanong. Malamig na ngumiti si Cloud na may masamang ekspresyon sa kanyang mga mata, hindi ba ito ganoon ka-simple? Kakaunti lang ang maaaring pumatay sa kapatid ko. Basta't mahanap ko sila at mapatay ko silang lahat, pagkatapos ay maituturing itong paghihiganti para sa aking kapatid. May isang batang babae mula sa pamilya ng Hunt. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pumakbang siya at nagsabi, Guro, sa tingin ko ang pinakamatandang babae ng pamilya Cabello ang pinakamalamang na tao. Bakit? Kumunat ang noo ni Cloud at agad na nagtanong. Ang ikalawang young master ay nagtapat sa kanya sa kalye. Tinanggihan ng babaeng ito ang pangalawang young master, at hinalikan pa ang White family young master sa harap ng second young master. Marahil ay nagsasanay ka sa iyong retreat. Anyway, pakiramdam ko ang bagay na ito ay tiyak na isang malaking dagok sa pangalawang young master. Alam mo, ang pangalawang young master ay isang mapagmataas na tao na ayaw mapahiya. Bagamat wala siyang sinabi sa labas, sinabi niyang ayaw niyang lumahok sa labanan kanina. Gayunpaman, bigla siyang nagbago ng isip at nagpas siyang lumahok. Hindi ba para sa babaeng iyon? Siguradong nakilala niya ang babaeng iyon at gusto niyang kumilos, ngunit hindi niya inaasahan na mapatay siya ng kabilang partido. Agad namang nag-analyze ang lalaki at kinausap si Cloud. Matapos makinig, dahan-dahang tumango si Cloud, makatarungan ang sinabi mo, malaki ang posibilidad na si Helena ang pumatay sa kanya, at ang aking kapatid ay medyo masyadong nagtitiwala sa mga babae. Malamang ang babaeng iyon ay unang nilito ang aking kapatid sa kagandahan, at habang ang aking kapatid ay walang pagtatanggol, ginawa niya ang aking kapatid ng isang nakamamatay na suntok. Saka lamang, niya magkakaroon ng pagkakataong patayin ang aking kapatid. Oo, kung ang pangalawang young master ay nasa depensa ba, natatakot ako na wala talagang makakapatay sa kanya sa kompetisyong ito, ngunit kung ang pangalawang young master ay wala sa defensive, iba ito. Kaya pakiramdam ko ay tiyak na itong babaeng si Helena ang may gawa nito. Ang lalaking iyon mula sa pamilyang Hunt, muling nagsalita ng may kumpiyansa, na parang nakita na niya ang nangyari. Helena, sa tingin ko, ito rin ang babaeng ito. Imposible para sa pamilya Trevino, at mas mababa pa para sa pamilya Lagorio. Napakaganda din ng relasyon ng pamilya Norman at ng pamilya namin. Kaya naman, wala nang maraming natitirang pamilya. Kabanata 1397. Umiling si Cloud sa kanyang kamao, ang batang iyon mula sa pamilyang puti ay may mababang kultibasyon, at imposibleng mapatay niya ang aking kapatid. Ang relasyon sa pagitan ng pamilya Tudor at ilang iba pang mga pamilya at ang aming pamilyang Hunt ay hindi masyadong maganda, ngunit hindi masama. Walang gaanong gulo sa pagitan nila ng aking kapatid na normal. Sa tingin ko ang pangunahing layunin natin ngayon ay mahanap ang kapatid ko at si Helena, ipaghiganti ang aking pangalawa. Oo, malapit na matapos ang kompetisyon, marahil sa loob ng ilang araw. Sa palagay ko, ang kabilang partido ay nakarating na rin sa Kobe Mountain, at ang posibilidad na makaharap ang kabilang partido ay mas malaki kaysa sa dati. May nagsabi agad, pumunta ka, kinawayan ni Cloud ang kanyang kamay, at inakay ang mga tao na umalis. Young Master, tumingin ka dyan, may dumarating na grupo, parang sa Trevino family, ang galing haha, mas malakas na naman ang team natin. May isang lalaki na biglang may natuklasan at tumawa. Ang mga tao mula sa pamilyang Hunt ay nagtipon ng higit sa 200 tao dito, at mayroong higit sa 100 tao mula sa pamilyang Trevino na lumipad. Ito ay nagdaragdag ng hanggang 400 tao. Haha, tingnan mo doon, dumating din ang mga taga-Lagorio family doon, medyo marami rin. Ngumiti si Cloud at itinuro ang kabilang side, saka dahan-dahang sinabi, itong mga to, nandito sila sa takdang oras. Pero, bakit 70 tao lang sa pamilya Lagorio, wala man lang 100? Nang dumating ang mga tao mula sa pamilya Lagorio, direktang tinanong ni Cloud ang kabilang partido, ano ang problema sa iyong mga tao? Walang mga Panginoon, at ang bilang ay napakaliit. Hindi ba magandang ideya na magtipon dito at kubkuban ang mga tao mula sa ibang mga pamilya? Sabi ng isang lalaki mula sa pamilya Lagorio na may pagtatampo na mukha, Master Hunt, patay na ang ating mga tao.
Medyo marami, at hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nabubuhay pa. Ang mga sumama sa kompetisyon sa pagkakataong ito ay pawang mga master at elite. Sa daan, natagpuan namin ang marami sa malalakas na lalaki ng aming pamilya Lagorio na patay, ito ang lakas na sa wakas ay nakalap namin pagkatapos ng pagsusumikap. Nahihiya si Cloud. Noong una, akala niya ay makakatipon siya ng halos 1,000 tao dito. Hindi niya inasahan na sa oras na ito lamang nakatipon ang 500 tao na labis niyang ikinadismaya. Kalimutan mo na, tara na. Maghiwalay na tayo. Pansinin ako ng lahat. Kapag nahanap mo na si Helena, ipaalam mo agad sa akin. Papatayin ko ang babaeng ito. Kinawian ni Cloud ang kanyang kamay sa huling pagkakataon. Nagpatuloy ang pag-alis ng mga tao. Jack, tingnan mo dito, may isa pang puting token. Nakahanap si Daniela ng isa pang puting token at lumipad na may malaking kagalakan at direktang iniabot kay Jack. Si Helena sa gilid ay napahiya, "Hoy, Daniela, bakit mo binibigay kay Jack ang lahat?" Napangiti si Daniela, "Oy, hindi ba pare-pareho lang? Hindi ba? Kung nakita mo ang token, hayaan mong ilagay ito ni Jack sa isang hiwalay na singsing. Sa dulo, ipamahagi ba natin ito sa proporsyon?" "Haha, Miss Daniela, masyado kang masigla. Ito ang bayaw mo, magsaselos ang ate mo kapag nakita niya ito." Nasa gilid si Rufus at ngumiti ng pagkatamis-tamis, pero, it can't be helped. Napaka-attractive ng kuya ko. Kung babae ako, gusto ko rin siya, not to mention Miss Daniela. Kabanata 1398, anong kalokohan ang sinasabi mo? Binigyan ni Daniela ng masamang tingin si Rufus, ngunit nakaramdam siya ng hiya sa kanyang puso. Itong si Rufus na ito ay talagang nagsasalita tungkol sa kanyang puso. Kung hindi lang siya natatakot sa pamilya ng Hunt ay ipinaalam na niya sa buong mundo na boyfriend niya si Jack. Master Jack, may isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Freeman sa unahan. Matapos lumipad ng ilang sandali, pinahinto ng lahat ang isang pangalawang klaseng miyembro ng pamilya Freeman. Mayroong higit sa 20 katao mula sa pamilya Freeman. Pagkatapos nilang makita si Jack at ang iba pa sa harapan nila, talagang natakot sila. "Diyos ko, nakita mo iyon tama. Ang mga taong iyon mula sa 3 pamilyang ito ay magkakasama-sama," sabi ng isang lalaki mula sa pamilya ng Freeman na may malungkot na mukha. Mayroong 700 tao mula sa 3 pamilya. Paano sila nagkasama-sama? Lalo na ang pamilyang puti, napakarami dito. May isang babae din na bitter din at walang magawa. Sa pagharap sa mga miyembro ng pamilyang Freeman na ito, hindi mapigilan ni Jack na mapangiti. Ang lakas talaga ng pamilyang ito. Nang makipagkompetensya sila sa pamilyang puti para sa posisyon ng ika-8 pinakamalaking pamilya, mayroon silang ilang makapangyarihan at malakas silang kalaban. Gayunpaman, ang White family ay umunlad ng mas mabilis, at sa wakas ay nanalo sa kapuri-pering posisyon na ito. "Ibigay mo ang token at ang iyong masiglang damo, hindi ka namin sasaktan." Bahagyang ngumiti si Jack at sinabi sa kabilang party, "Gusto mo ang aming mga token?" Nang marinig ito ng isang lalaki, agad siyang natuwa, at agad na nagsabi, "Salamat, Master Jackie. Mabilis, mabilis. Lahat, ilabas ang lahat ng iyong mga token." Ang isa pang master ng pamilya ng Freeman ay talagang nagsimulang tumulong sa pagkolekta ng mga token. Matapos mangolekta ng mga token mula sa higit sa 20 sa kanila, magalang nilang ibinigay ito kay Jack. "Kung makukumbansi kita, mas mabuting bumaba ka ng bundok. Kung tutusin, habang papalapit ka pa sa bundok, mas maraming tao ang magkakaroon ng mas mataas na antas ng paglilinang. Sa inyo, hindi marami sa inyo ang tunay na antas ng Diyos. Kung aakyat kayo ng bundok ng ganito, kapag nakilala ninyo ang pamilyang Hunt, natatakot ako na hindi ninyo mailigtas ang inyong mga buhay." Tumingin si Jack sa kanila at talagang kinukumbinsi sila, kung tutuusin, kung bababa kayo ng bundok at maghanap ng mapagpahingahan ng ilang araw, matatapos na ang laro. Kung tutuusin sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya mo, hindi ka talaga makakakuha ng mataas na ranggo, di ba? Tama si Master Jack. Sa tingin ko, ganoon din. Ang aming pamilyang Freeman ay talagang walang tunay na espiritual na paglilinang. Mayroon ding ilan sa mga Panginoon sa orihinal na pamilyang Freeman, ngunit ang ilan ay pinatay ng mga tao mula sa pamilyang Hunt o pamilyang Trevino, at lahat kami ay nakaligtas hanggang sa araw na ito. May isang lalaki mula sa pamilya Freeman, pagkatapos bumantong hininga, sinabi niya sa iba, "Sa palagay ko ay dapat tayong bumaba ng bundok at maghanap ng kuweba na mapagtataguan at hintayin ang katapusan ng laro." Sa pagkakataong ito ay sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya, at mayroon pa tayong espiritual na damo sa daan. Ang mga gantimpala para sa kompetisyong ito ay pareho lamang.
Maliban sa tatlong nangungunang, mas mahusay na makahanap ng higit pang espiritual na damo sa kagubatan na ito. Magandang ideya iyan, Terena. Kabanata 1399. Sinunod ng mga miyembro ng pamilya ng Freeman ang pangungumbinsi ni Jack at sabay silang bumaba ng bundok. Napakabait mo talaga. Hindi mo gustong kunin ang spirit grass nila, pero hinayaan mo silang bumaba ng bundok. Pagkaalis ng kalaban ay tumingin si Helena kay Jack at hindi niya maiwasang mapangiti ng walang pakialam. Hindi madali para sa kanila na mabuhay ng ganito katagal. At saka, sa pagkakataong ito nakilala nila tayo. Kung makatagpo sila ng mga tao mula sa pamilyang Hunt, kahit na mababa ang kanilang cultivation base, maaaring hindi sila payagan ng mga tao mula sa pamilyang Hunt. Tumingin si Jack sa tuktok ng bundok na may kaunti pang solemna na ekspresyon sa kanyang mga mata. Kung mas malapit ang distansya sa tuktok ng bundok, mas malaki ang pagkakataong makaharap si Cloud sa oras na iyon. Natatakot ako na may away sa kanya sooner or later. Nagpatuloy ang lahat sa pagsulong, lumipas ang isa pang 2 araw, at 5 araw na lang ang natitira bago matapos ang laro. Sa wakas ay nakita ni Jack at ng iba pa ang isang malaking grupo ng mga tao mula sa malayo. Sa oras na ito, maraming tao ang natipon ni Jack at ng iba pa mula sa pamilyang White, sa pamilya Cabello, at sa pamilyang Tudor. Sa kabuuan, mayroong 800 katao, at ang kabilang grupo ay may 600 katao. Master Jack, ito ay ang pamilyang Hunt, ang pamilyang Trevino, at ang pamilyang Lagorio. Medyo kakaunti ang mga tao, ngunit mukhang mas mababa sila kaysa sa atin. Tumingin si Beth sa malayo at sinabi kay Jack, talagang nagkakaisa ang 3 pamilya. Sa tingin ko ngayon, oras na para sa paghihiganti. Nakita ni Rufus na kaharap iyon at galit na pinisil ang kamao. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Helena, sinabi niya kay Jack, Jack, sa tingin ko, ikaw at ako ay aatake kay Cloud saglit. Dapat ay kakaunti ang mga Panginoon sa kanilang panig. Dapat tayong magkaroon ng mas maraming True God Realm Masters kaysa sa kanila. Malaki ang tsansa nating dalawa na magsanib kamay para patayin si Cloud. Sumimangot si Jack, at sa wakas ay tumingin sa mga tao ng mataimtim, dapat bigyang pansin ng lahat pagdating ng panahon. Huwag hayaang tumakas ang mga kalaban. Maaaring ang labanang ito ang huling labanan sa pagitan natin at nila. Kung sila ay makatakas, maaaring hindi ito isang magandang bagay. Narinig mo ba yon? Sa oras na iyon, kailangan mong kaladkarin ang kalaban at patayin silang lahat. Kung hindi, kung hahayaan natin silang lumabas at sasabihin nila sa pamilyang Hunt, pagkatapos ng napakaraming tao ang namatay, tiyak na magagalit sila ng husto. Ngunit ito ang pinilit nilang gawin natin. Isipin mo ang mga namatay nating kapatid, oras na para ipaghiganti sila. Malakas ding sabi ni Rufus. Guro, sa wakas ay natagpuan na kita. Sa kabilang banda, hindi kalayuan, mabilis na lumipad ang isang lalaki mula sa pamilya Hunt, na tuwang-tuwang nakatingin kay Cloud. Tumingin si Cloud sa kabilang partido, tumango at pagkatapos ay same time na tumingin sa unahan, akala ko sa una ay marami tayong tao, at kaya nating talunin ang mga pamilyang ito. Hindi ko talaga akalain na ang mga tao mula sa iba pang 3 pamilya ay magsasama-sama din. Ang lalaking kakalipad lang ay tumingin sa harapan at biglang galit na nagsabi, nandito rin ang Jack na iyon. Young Master, ipaghihiganti mo ba ang pangalawang Young Master? Nakikinig si Cloud. Sumubsob ang mukha niya, anong ibig mong sabihin? Alam mo, sino ang pumatay sa kapatid ko? Si Jackie ba? Tumango ang lalaki. Oo. Kasama ko ang pangalawang Young Master, kaya nakita ko nang hindi tama ang sitwasyon, tumakas agad ako. Buti na lang at may flying sword ako at lahat ay tumakas. Nakatakas lang ako, pero napatay nila ang pangalawang Young Master at ang iba pang miyembro ng pamilya. Han, Jack, napakalakas ba? Nagulat si Cloud. Palagi niyang iniisip na papatayin ni Helena ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya inaasahan na si Jack iyon. Kabanata 1400. Oo, Master Cloud. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Napatay ng batang ito ang pangalawang master. Galit na galit ang lalaki, gayunpaman, naniniwala ako na ang batang ito ay tiyak na hindi mo kalaban sa pagkakataong ito. Ang batang iyon ay naghahanap ng kamatayan. Posible ang paghihiganti. Ang ekspresyon ni Cloud ay hindi pangkaraniwang Selena, kaya nga, kung ganito ang kaso at ang batang ito ay napakamapangyarihan. Natatakot ako na siya at ako ay mag-aaway ng mahabang panahon. Sa oras na iyon, mas maraming tao sa kabilang partido kaysa sa amin, at natatakot kami na maraming tao ang mamatay. Nang marinig ito ng mga tao ng The Trevino family at ng Lagorio family, bawat isa sa kanila ay medyo hindi maganda tingnan.
Ang orihinal na naisip nila ay maaari silang makakuha sa mga hita ng pamilyang Hunt at pumatay ng maraming mga Panginoon hanggat maaari pagdating ng panahon, at nangako ang pamilyang Hunt na bibigyan sila ng maraming benepisyo pagkatapos makumplito ang insidente. Kung bumaba sila, makakabangon sila, at ang mga puwersa ng pamilya tulad ng White family at Tudor family ay bababa. Sa oras na iyon, tiyak na maaari silang direktang maging isang medyo mataas na kapangyarihan bilang karagdagan sa pamilya ng Hunt pagkatapos ng 2 o 3 taon. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay tila nagkakaisa na ang pamilyang Puti, pamilya Tudor at pamilya Cabello. Napansin pa nga nila na tayo ay nagkakaisa at kinukubkob ang kanilang mga tao. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na maraming sakripisyo. Anong wala? Oras na, baka gusto pa ng 2 pamilya mo na bumalik. Tila nakita ni Cloud ang pag-aalinlangan ng pamilya Trevino at ng pamilya Lagorio. Biglang lumungkot ang mukha niya, at tinignan niya sila ng masama. Hindi, walang ganoong ideya. Nagmamadali ang mga tao mula sa 2 pamilya, ayaw nilang masaktan si Cloud. Kung gayon, sumunod ka sa akin. Kinawayan ni Cloud ang kamay niya at diretsyong sinabi, Master, nakita mo? Ang kabilang partido ay lumipad sa amin, tila natagpuan niya tayo. Nagulat ang isang babae mula sa pamilya Hunt nang tumingin siya sa harapan. Malamig na bumantong hininga si Cloud. Sa palagay ko ay nakita nila kaming mas kaunti kaysa sa kanila, ngunit hindi nila alam na nandito ako. Nang matapos siyang magsalita, may kasama siyang mga tao at dumiretso sa unahan. Hindi nagtagal, huminto ang mga tao sa magkabilang panig at nagharap sa isa't isa. Jack, balita ko pinatay mo ang kapatid ko, diba? Today is your death day. Galit na tumingin si Cloud kay Jack. Napakaganda ng relasyon ng magkapatid. Hindi man mahilig mag-practice si Chet noon, ang mga pills na ginawa niya, tuwing may bagong pill na na-refine, ibibigay niya ang unang pill sa kanyang kuya, na labis na nagpakilo sa puso ni Cloud. Araw ng kamatayan ko ba? Sigurado ka? Malamig na ngumiti si Jack dahil alam mo na pinatay ko ang iyong kapatid, kaya ngayon, walang makakataka sa mga tao dito. Pagkatapos magsalita ni Jack, diretso niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, makinig ka sa akin, palibutan mo sila rito. Biglang lumipad palabas ang lahat ng tao sa likod niya sa maayos na paraan, kinulong ang grupo ng mga tao sa tapat. Sinisikap mong pigilan kaming makatakas. Tingnan natin kung magagawa mo talaga iyon. Direktang lumipad ng mas mataas si Cloud, pagkatapos ay binaliktad ang kanyang palad, at may lumitaw na espada sa kanyang kamay, na nag-iniksyon ng aura dito. Mid-grade spirit weapon. Matapos maramdaman ni Jack ang pagbabago-bago ng espada, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at lumipad siya sa isang iglap na kinuha ang kanyang espada. Lumipad din si Helena sa isang iglap, at pagkatapos ay ngumiti sa kabilang partido, Master Cloud. Ngayon, pareho kaming lalaban sa iyo. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.